Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa channel ko. Sa video natin ngayon, magbibigay lang po ako ng aking personal na opinion regarding sa headlines na VP Sara dininay or hindi niya dininay na hindi siya nagpasimuno sa panawagan na Marcos resign. Okay? Duda lang ako, no? Before tayo guys magsisimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers, new subscribers, mga subscribers natin, visitors sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ako guys, nagtataka nga ako because of the confidential fund ni VP Sara at nang naaresto ang kanyang ama na si Tatay Digong, pinadala doon sa ICC sa The Hague, the Netherlands. Umugong talaga ang panawagan na pa-resignin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ang tanong ko guys, ano ba ang punto o reason bakit pinaparesign nila ang ating mahal na Pangulo? Sabi daw nila, incompetent president. Paano naging incompetent? Wala naman kayong basihan. Addict daw, bangag, wala nga Bakit ayaw daw magpa-drug test? Very simple. Bakit ayaw niyang magpa-drug test ngayon? Kasi ayaw niyang sabayan ang inyong mga trip. Alam naman natin na hindi gumagamit ng droga ang ating presidente. Napatunayan na yan before the election. Nagpa-drug test siya, negative. At isa pa, wise din ang ating Pangulong Bongbong Marcos. What if magpa-drug test siya sa isang ospital and then pinalitan ang result? I-sabotage ang ating mahal na Pangulo. Pwede talaga mangyayari yon, no? Pwedeng bayaran kung sino man magkuha ng kanyang test para palabasin na drug addict siya. Parang isahan pa nila ang ating mahal na Pangulo, no? Matanilo yan, mabait, no? Matahimik at gumagawa lang ng kanyang trabaho. Siyempre, deny si VP Sara kasi alam nila, simple lang guys, kung ma-impeach, no, or ma-resign, no, ang ating Pangulo, ang resign parang malabo, impeach pala ang tama, no? Sino ba magbe-benefit, di ba? Si VP Sara, siya magiging masunod na Pangulo. Ang kanyang kaso na confidential fund mawala. Kasi may yun kung bilang Pangulo may immunity sa mga kaso during your time in your office, mawala talaga yon. Then after your office, most likely hindi naman yun mag-progress ang case kasi marami nang ayaw nang makipag-file ng case kasi tapos na. Okay, ikalawa, pwede niyang i-request na mapabalik dito ang kanyang ama kasi presidente na siya, no, at hindi na ibalik doon sa ICC for trial. Wise din sila yun ang panawagan, impeach, no, our beloved President Bongbong Marcos, no. So tignan natin, self-serving ang mga panawagan at karamihan na calling for his impeachment ay mga DDS, mga Bongbong Marcos, mga Duterte supporters guys, no. Hindi Bongbong Marcos nagkamali lang ko, sorry. So maliwanag pa sa sikat ng araw na may agenda sila. Kahit imposible, suntok sa buwan, ginagawa ang lahat para sirain ang ating Pangulo, ang pamahalaan. Kula lang tumawag sila ng revolusyon. Kaso lang hindi niyon sasabay kasi ang military ayaw makisawsaw, no, sa politika. And then marami din victim ng EJK ang pumapabor sa ating current na pamahalaan, no, kasi si Bongbong Marcos lang ang may lakas ng loob na arestuhin at ipadala doon sa ICC si Tatay Digong. Wala nang iba pa. He make the history, he make the impossible possible sa kanyang panunungkulan. Tawag nila dito daw ililiti si Tatay Digong. Sino ba nag-file ng kaso? ICC ba or ang government ng Pilipinas? Siyempre ICC. Mga talaga, mga bobo, dapat sila siguro, sila ang mga bangag at adik, no.
Bakit dito ililitis? May ICC ba dito? At ICC ang nag-file ng kaso sa kanya. Siyempre doon dapat sa ICC, no? International Criminal Court ang lilitis sa kanya, hindi dito sa Pilipinas. Alam naman natin na out of 14 ba na mga judge sa Supreme Court, 12 dyan appointee ni Tatay Digong. Ano mangyayari yun? Siyempre pabor sa kanila ang mga request nila. Yun lang po guys, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Mahal ko kayo, ingat po tayo palagi. Mahalin natin ang ating bansa, mahalin natin ang ating gobyerno, at tumulong tayo sa kapwa kung kaya natin. Huwag gumawa ng kabulastugan, ng krimen, at maging mahinaon palagi guys. I love you all. Ito naman po ang kaibigan si Jake. Don't forget to subscribe. Paalam muna guys, bye bye.